Hi guys, this is Rosnov and welcome to my humble abode and welcome to my YouTube channel. Hi guys, so for today's vlog, wala namang something special. Magbabaklas lang tayo nitong motor. Madumi na kasi and oo, ako talaga nagbabaklas nung motor ko. Sobrang dumi. Siguro basic baklas lang, then linis, and then check ng parts na palitin. Let's go! Yun ako nang tanggalin yung bracket dito. 12 lang naman yung size nun. Then, kinlear ko na. Then, ang susunod kasi dito, baklas yung body. Baklas ng body. Sobrang dumi, no? And then, tsaka ako magkukot-kot sa loob. Hindi ko kasi makukot-kot sa loob ng ganito ng bear. Ayan, natanggal na natin yung upuan na part. Pero kasi sobrang hassle pa maglinis ng ganito kasukal. Tanggalin muna natin tong katawan. Maano to? Matrabaho. Ito na, medyo bare na siya. Ito medyo madali na tong kalikutin kasi nakalitaw na lahat. So ang ginamit ko lang dyan, ito Phillips screw din na kalimbang ng mga body parts. Para alam natin kung nasan yung screw. Ito kasi yung niya, mechanism. Mag-a-adjust pala ako mamaya ng minor dito. Siguro unti lang kasi Honda Click 150 FI kasi to and wala akong alam sa FI. So hindi na ako magmamaranong sa FI . Hindi basa-basa kasi ina-adjust yung minor but sa FI kasi tinitimpla yon. Computer na to, computer box na to, yung mga FI natin dyan. Shout out sa mga naka-FI. But namamatay na kasi talaga ako and hindi pa ako makapunta sa shop, hindi pa ako makapunta sa Honda para timplahin ulit. So mag-a-adjust lang siguro ako ng konti dito. Mamaya. Let's go! Eto na guys. Medyo bare na siya. Nag-record lang ako kasi ang daming, di ba, this is the FI mechanisms. Bawal daw mabasa, ayan. So, hindi naman kasi magmamanufacture yung Honda na bawal mabasa. So, ang pinaka-kailangan lang natin ingatan is yung connector. Siyempre, dyan na dumadalo yung electrical natin. So, for example, this connector is safe mabasa kasi nakakonect siya, nakasealed siya. Pero just for precautions, balutin na rin natin ng plastic para ma-insulate siya sa basa. And, ayan, kaya ko naalala kasi may tinanggal ako dito na ilaw. Ito, this one is bawal mabasa. Kasi, ayan na, connector na siya. Pag nag-connect ka ulit dyan na basa, ayan, mag-shorted na yung mga wirings natin, which is, kailangan natin plastikan. So, if ever man na nasadya nung mabasa, siguro, air dry lang, matutuyo naman na yan. Pwede nyo na ulit connectan. So, again, pwedeng mabasa yung loob. Ang daming haka-haka kasi bawal daw basain yung FI, ganyan. So, hindi totoo yun. Linisan natin, basahin natin yan. Bear with me guys kasi mahirap na ikaw yung vlogger, ikaw din yung, alam nyo na, dalawa lang naman kamay natin. Ikaw yung vlogger, tapos ikaw din yung naglilinis. So, tingin nyo ba magte-trending tayo pag naglinis tayo? Nag-upload tayo ng moto wash. So guys, eto, hindi ko na muna babaklasin yung harap guys. Alam nyo ba, yung motor na to guys, yung motor kong to, 3 years na siya. But, itong harap, itong buong asin na to, na harap, ayan, twice ko pa lang siya nababaklas. So, guilty ako doon sa, sa nakalimutan ko siya. Kasi nakakaano naman talaga, baklasin yung harap. Dahil pinakamadugo talaga baklasin. For me yung harap. Pero ito talaga hindi talaga nagbabaklas sa harap. So, ayan, sinisipat ko lang din, tsaka ako nililinisan niya. Sipat-sipat lang. Kasi, ewan ko, kukulangin yung isang buong araw, guys. Lalo na pag magpapalit pa ng mga parts, ayan. Pero enjoy, diba? Ako, guys, kasi, sa akin, for me, this type of activity, okay siya, lalo na for maintenance. Di ba nga nabaklas na? Actually, naano ko na to.
yung motor is nasabunan ko na nung una, and sasabon kasi ulit ako ng pangalawa. So basta ang una kong ginawa, pagkabaklas nung body, binanlawan ko muna ng water kasi para siyang kasi syempre may putik-putik pa. Hindi naman rektang babasain natin yan ng tubig. Syempre tatanggalin muna natin yung putik. Parang parang sa hugasin, tatanggalin mo muna yung mga tinik na natira doon sa plato. Yan. Parang ganun, tatanggalin muna natin yung kalat. So, after that, kanina kasi nagawa ko na by, lang yun, running water lang. Tapos, ngayon na ako sasabon ng pangalawa. So, kanina kasi nakapagsabon na ako ng una. And, ayun. So, sa sabon naman, ito, mano-mano lang ako guys. Wala akong tawag yung pressurized. So, talagang mano-mano yung pagpupunas. So, doon sa sabon, ang tip ko is, not pala tip, ang gamit ko is Joy. Dati kasi pa ako, yung pang talaga, yung pang motor or pang sasakyan, which is, hindi kasi ako nakabili ngayon. So, Joy ang gamit ko ngayon. Joy, dishwashing liquid. Kasi, kung mildness ang pag-uusapan. Kasi, di ba, syempre, worry tayo sa body paint ng motor natin or sasakyan natin. Siguro si Joy yung pinaka-mild kasi nga safe siya. Kasi pinanghugas nga natin sa plato right after nating kumain, then gagamitin ulit natin plato. So sa safest and mildness ng concentration ng sabon, I think ang mga dishwashing liquid ang mananalo doon. So safest para sa body ng ating mga motor or sasakyan is Joy. For me lang naman. Pero, syempre kasi hindi nga ako nakabili ng panghugas. So, ayun. And also, another tip, gumamit tayo ng microfiber na basahan. So, wag nyo sabihin, basahan lang yan, pwede na kahit ano. No. It's a no-no. So, alam na yan ng mga nagmomotor or ng mga nagka-car wash. Never nyo makikita yung car wash na naka-cotton na basahan. Talagang microfiber ang gamit dyan. Guys, ganito mangyayari. Kasi nagamitan ko na ng cloth to. Kita ba? May gas-gas mo. Ayan. So, wala akong something na nakakagasgas dun sa motor ko. Aside dyan sa paggamit ng basahan. So, dati pa yung gas-gas. But, ayun nga, pakiingatan yung wag nyo sabihin basta basahan lang yan. Invest na kayo sa microfiber. Actually, mura lang naman siguro, less than 200, 2 peraso na. Sa Ace Hardware. O guys, lilinisan ko lang, sasabunan ko lang. And then, right after nun, tsaka ko sasabunan yung mga body and ibabalik na sila. So, namaya iisa-isayin natin yung mga findings na nakita ko sa motor na palitin na. Kasi ang dami na, siguro nakaspat na ako ng 3 na palitin na. So, let's go! This is the coolant. So, hindi na muna siguro maglalagay kasi nasa taas pa naman ng lower. Charot. Hindi, sige, maglagay na tayo. Siyempre, gusto natin nandun sa upper, no? Sige, lagay tayo. So, guys, ito na yung mismong body niya, diba? Nasabunan na yan. Anlawan ko na lang. Ito na mismong nandyan, yung sasalpak natin. So, guys, parang yung pagbabaklas natin ng motor, parang nagbi-build ka lang rin ng Gundam, di ba? Medyo malalaki lang yung parts and may electrical parts. So, yan. Enjoy. So far, so good. We're back here sa ating paglalagay ng coolant sa ating yung radiator. So, pinahinga lang natin kanina kasi nung sinilip natin basa, right? Kakatapos ko lang mag-anlaw neto. Kaya sinunod na muna natin yung body. So, tapos na tayo sa body and habang nagpapatayo yung body, na tayo dito sa coolant. Kasi kanina may may tubig. So, mas safe na maglagay ng coolant na tuyo ang paligid. Ay, hindi pala nakafocus. Struggle ng one hand vlogger. So, tignan lang natin yung upper and lower. Sasagad ko lang siguro sa upper.
Yan, tsaka guys, hindi madalas ang coolant. Pag madalas ka naglalagay ng coolant, may something. Kasi, ang huli kong lagay ng coolant nito, parang 6 months ago pa. Ganyan din kaunti, parang ilang ml lang rin. Siguro mga 20 ml lang rin. So, ayun. I think this is okay. Nasa upper na. Kita ba? Kita. So, ayun. Sealed lang natin and we're okay for the coolant. Hindi na tayo matitirik niyan at overheat. So, ayun. Guys, ito. Una ko nakita, itong light. Itong, ano ba to? Ilaw sa plate number. Ayan. Peanut bulb. Actually, kaya ako na-alarma nung isang araw, nagpupugak-pugak to. Pero hindi siya pundido, nag-go on off. Pero, dun lang ako na-alarma. Nag-go on off lang siya. Supposedly, solid dapat. Hindi siya nagbe-blink. Solid light dapat siya. So, malamang palitin na to. Sana mura lang. Hindi, mura lang to. Parang meron atang tigta 30, 50 pesos niyan. Peanut bulb again, guys. Peanut bulb. So, guys, ibabalik na natin tong body, tong fairing. So, guys, sa mga magbabaklas dyan huwag kayong matakot guys. Sa una lang kayo matatakot. Pero kasi, ayan kung titignan nyo, may guide Guided kung saan siya, kung saan siya ipapasok. And then, pag tinignan mo kasi sa loob, may mga din yan, lalo na tong mga clip. So, tip ko is just familiarize your motorcycle. Magagamay yan. Kasi, ako rin naman sa una, hindi ko rin naman, although sanay ako sa baklasan ng appliances, pagbibuild ng Gundam, but this one is different, right? Ayun. So, huwag kayong matakot, practice lang, dahil may guided naman dito. And tip ko dun sa mga tornilyo, ayan, wait lang, ito yung tornilyo ko. Ayan. Nakakalat lang, no? Kasi kabisado ko na kung paano siya ibabalik. So, tip ko dun sa mga, if na-worry kayo kung paano hindi mawawala ng tornilyo, i-line up nyo lang. I-line up nyo kung paano nyo tinanggal, tsaka yung pagkakasunod-sunod. Yun, magiging guided kayo dun. So, that's it. Balik na natin. Punta tayo sa minor, kasi, di ba, adjust natin. High RPM. Parang in a few seconds dapat bababa siya. Ayun sobrang baba. Actually normal to sa akin kasi nagpalit ako ng coil. Palit ako dun. Pero pumupugak kasi siya. Ayun naman tayo sa term na pugak. Adjust lang natin to ng onte. Kasi napapansin ko pag paalis na ako tsaka mamamatay, which is sobrang baba na. Ayun, may markings. So, ito daw, nakatapat dapat doon. No? Ang layo ko na, no? Adjust natin. Napansin nyo ba? Tumaas. Pero parang quarter lang in-adjust ko. Ayun. So, pag ganon, pag pa kanan, pag pa clockwise, pababa ng pababa yun. So, ang gagawin natin is counterclockwise para tumaas. So, again. Ayan. Yung yellow kanina nandito, right? Sige, paganahin ulit natin. And, adjust natin siguro ng onte. High RPM. Antayin natin bumaba ulit. Low RPM. Ayan, masyadong mababa. So, ilayo lang siguro natin ng quarter lang siguro. Ayan. Kasi kanina nandito siya. Ayan. Onti lang. Kasi guys, takot din nga ako. Sabi ko kanina, takot din akong gumalaw dito kasi hindi na ako magmamagaling. FI to, wala akong alam sa mechanics, sa mechanism ng FI, sa system ng FI. So, guys, again, if may problema kayo sa motor, pansamantala lang, nag-adjust ako nung minor. Kung may problem kayo guys sa minoral, ganyan. So, if clockwise ang movement nyo, pababa. So, if counterclockwise, pataas. So, yun kasi yung ini-aim ko. Kasi sobrang baba ng RPM niya. Pagka nag-throttle na ako, alis na ako, mamamatay. O, diba? Baliktad. So, I guess that's okay. So, observe ko na lang siguro in a few rides kung okay siya. Okay guys, baklasan tips. For example, nakabaklas tayo ng isang body parts. Ayan. Huwag natin basta-bastang ilalagay sa floor o
just prepare a cloth or talaga lalagyanan kung saan mo ilalagay yung parts. So, tips lang, if kung hindi man ikaw yung nagbabaklas or kung may mechanic ka na ikaw yung nagbabaklas, pansinin mo kung saan niya ilalagay yung mga parts na na binabaklas niya, kasi dapat ayun nga, inaalagaan nga kasi dapat natin, 'di ba? Hindi porke luma ilalagay na lang natin diyan. So guys, lalo na yung mga kanto, especially this one, pag nilapag yung ganyan, so magkaka-scratches na agad. O, 'di ba? So, ayan, tips ko lang sa mga magbabaklas, huwag basta-basta ilalagay sa floor. Also, if hindi naman kayo nagbabaklas, check your mechanic, observe your mechanic, sabihan nyo na lang sila if kung saan nila nilalagay na ingatan. Okay guys, pabuo na tayo. Malapit na tayo mag-assemble. Actually, upuan na lang kulang dito. Then, let's go. Bago ko kasi lagyan yung upuan. Ilagay yung upuan. So guys, napapansin nyo to. So, shout out sa mga dyan, sa mga nasira na yung ganito. Actually, si Click, plastic lang to Sa ibang motor, sa mga office mate ko naka Skydrive, ang ganda, glass, metal. So, hindi ko alam kay Click bakit naging plastic yan. So, guys, if ganito rin yung problema nyo, usually kasi napuputol to if pag baba mo ng upuan, mali, hindi nakapasok dito, and napuputol siya. So, papalitan natin yan nito. Tadaan! So, kinalakal ko lang to. Naghanap lang ako ng screw na may washer, bolts and nuts. And then, ayan, papalitan na natin yan dito. Ayan. So, let's go guys. Guys, pinutol ko na. Ito siya So, among the two, para kasing mahaba tong isa. O, diba? Struggle is real. Yung kanang kamay mo, camera, yung kaliwa, pang bolts. Masyadong maliit itong golden. Ang ganda no gold. Kano kaya yan? Yayamanin to Masyadong maliit itong gold. And masyadong mahaba yung black. So, I guess I'll go with the black one. Then, tsaka ako susukatin doon if tatama. So, guys, pinutol ko na. Tagal na yan putol, di ko lang pinuputol. Guys, na-install ko na sa kanan. Then, kinlose ko yung upuan. May clearance. Malaki yung clearance. So, I guess this one, okay na to. And, explain ko lang yung ginawa ko para doon sa kabila. So, nilagay ko lang tong screw na may washer. Doon sa ilalim, double may washer na yung ulo nito. Tapos, sa taas, ayan, makikita nyo. May washer na naman. Then, tsaka yung natin, yung lock. So, para rin hindi maglaro yung bolts and nuts natin. Sige, washer. Yaman natin sa washer. Okay, let's go. Bago natin ikabit yung upuan, sana maikabit natin tong helmet hook. Although, hindi ako nagsasabit dito. Na-conscious lang ako kasi sira yung plastic. As you can see kanina nga, diba? Sirang-sira, bali. Let's go. So, okay na siya. And na-install ko na rin yung upuan dun sa motor. So, may sobra pa ako. Guys, if naputulan din kayo, then wala kayong mahanap or mura lang naman to. Hindi ko alam kung magkano presyohan. Siguro, piso siguro isa nito. But, meron pa ako extra. So, kung ito rin problema nyo, PM nyo ako, inyo na to. So, guys, magkakabit na tayo ng bracket. Nung give box, ibabalik na natin. So, this one. Tatlo yan. Tatlo lang naman. Size, 10mm. So, again, guys, pag maglalak tayo ng... hindi ka siya. Pag maglalak tayo, 10 or 12? 12 pala, 12. So, kung maglalak tayo ng ganito, alam ng mga mekaniko yan, hindi isa-isa yung pagpapunch. So, ilalagay mo muna yung mga screws mo, and yung paglalak, sabay-sabay yung yung pagdiin. So for example, nalagay natin screw natin 30%. Sunod is another 30%, then tsaka natin ilalak ng sabay-sabay lahat. Tsaka natin iigpitan. So alam naman ng mga mechanic yan na ganun talaga. Even sa mga appliances na ayan, 'di ba, mas smaller version ng mechanic. Ayan, yun talaga yung best practice. Hindi mo ipapersa agad sa isang side. So, okay na ko na siya, nabalik ko na, and then, so, inabot din ako ng 2 hours.
nagbaklas, then nagsabon, nag-anlaw, and then nagkabit ulit, and then palit kulan. Tapos yun, nasilip ko nga yung, yung peanut bulb ko sa likod, sa plate number, palitin na siya. And napansin ko dito sa left na part, umikot na Hindi to yung throttle pero yung this one, ano ba tawag dito? Grip, handle grip, ayan, umiikot na siya. So, sana mura lang. And then yung pintura nito, palitin na. Yun siguro is lang to and then paint. So, ayun. Yun na yung nakita kong mga papalitan. So, pero guys, tatapusin ko na siguro dito yung video. So, tips lang doon sa mga magbabaklas, lalo na yung hindi sanay sa mga yukuan. You get a chair. Siguro yung mga stool na maliliit. Ako kasi, hindi na ako kumuha ng upuan kasi okay naman. Okay pa naman yung likod ko. So, yun nga lang. Yung sa tips ko, again, sa basahan, yun sa mga screw. So, sana yung mga screw natin, nababalik natin ng maayos, hindi nawawala, hindi nanganganak. Shoutout sa mga maayos magbalik ng mga dyan, ng mga binaklasan nila. So guys, tutuloy ko yung baklas ko ng panggilid, this one. So guys, hindi ko na siguro i-video kasi sisilipin ko lang naman para ma-check ko kung ano yung mga palitin. So sa susunod kong vlog, baka i-vlog ko siya, but meron na akong vlog for that. Ililink ko na lang dito sa baba. Mga baklasan talaga yon ng panggilid, yung panggilid setup. So, ayun. So, guys, dito na lang muna. See you on my next vlog. Guys, kung meron kayong mga katanungan dyan sa Honda Click 150i or Honda Click 125 sa mga baklasan, sa mga tips, ayan, just comment in the comment section and sasagutin natin yan. So, guys, this is your Millennial Engineer, Ross. Now, see you on my next vlogs. Peace out.